Ibabalik namin sa kagubatan ang mga na-rescue naming hayop dahil ito ang nararapat. Ngayong araw nga ay naimbitahan tayo ni DNR dahil may mahalaga tayong gagampanan. Kasama natin dito ang ating mga idol na si Kim Vlogs, Macdon TV at si Idol Dan the Keeper. Dahil ngayon nga ay magiging WEO or Wildlife Enforcement Officer tayo ni DENR. Welcome sa DENR. Parte na kayo ng DENR officially po. Bilang isang WEO ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang dinagampanan nito. Kabilang na dito ang pag-rescue nitong makakamandag na ahas. Maaga pa lang ay nandito na kami sa Senro, Ginubatan. At dala na namin itong tatlong klaseng ahas. Ito ay venomous, mildly venomous at non-venomous na ahas. May mga kasama pa kami ditong expert tulad na lang ng geologist, forester at forest ranger. Maaga kaming umalis dito sa opisina dahil hindi lang pagre-release ng mga hayop ang gagawin namin. May iba pa kaming activity na kailangan magawa sa araw na ito. Pagdating naman namin dito sa lugar ay agad naman kaming nakipag-coordinate sa barangay para maisagawa namin ang pagre-release ng mga hayop. At dyan sa bundok na yan naman namin papakawalan ang mga ahas. Hindi lang pala ahas ang papakawalan namin dahil may nag-surrender pa sa amin ng isang ibon at yan naman ang serpent eagle. Kaya salute dito kay sir na may pagpapahalaga sa mga buhay ilang tulad na lang nitong ibon. Kaya pagkatapos naman namin na magkapag-coordinate dito sa barangay ay kaagad naman kami pumunta sa lugar kung saan namin i-release itong serpent eagle. At dyan sa bundok na yan namin papakawala ng ibon. At pagdating naman namin dito sa lugar ay kaagad naman na sinek yung ibon kung ito ba ay fit to release. Dahil hindi ito pwedeng pakawalan kung hindi maganda ang kondisyon ng ibon. At dito nga napansin ng kasamahan namin na may diferensya sa pakpak nito kaya hindi namin ito pwedeng pakawalan. Kaya mas mabuti nang dalhin na lang namin ito sa rescue center para sa agarang paggaling. At dahil nga hindi na namin napakawalan yung serpent eagle ay pumunta na lang kami sa protected area para ma-release itong dalawang ahas. Ang pinakawalan namin dito ay dog-tooth cat snake at green rat snake. Kung mapapansin nyo ay hindi namin naisama sa pagre-release dito ang Philippine spitting cobra dahil hahanapan namin ito ng mas malayong lugar na pagre-releasean para hindi delikado sa ahas at hindi rin delikado sa mga tao. At pagkatapos naman namin na ma-release yung dalawang ahas ay dumiretso na kami dito sa rescue center para sa pagpapagaling ng serpent eagle. Dahil hindi siya pwedeng pakawalan habang may diferensya ang kanyang pakpak. Baka mahuli lang din ng mga tao at maging sanhi pa ng kanyang kamatayan. Di talaga biro ang trabaho ng isang WEO dahil napakalalayo at napakadelikado ng trabahong ito. Katapos naman namin na dalhin sa rescue center yung ibon ay dumiretso na kami dito sa isa pang protected area ng DNR para sa pagpapakawala ng Philippine spitting cobra. Kailangan talaga napakawalan namin ito sa hindi na pinupuntahan ng mga tao dahil napakadelikado ng ahas na ito. Ang mga nare-rescue naming hayop, makamandag man yan o hindi ay kailangan talaga namin ibalik sa natural nitong habitat dahil bawat isa sa kanila ay may ginagampanan na importanteng role sa ating ecosystem. Pagdating naman namin dito sa gitna ng kagubatan ay agad naman namin na inilabas ang ahas para mapakawalan na ito. Pagkatapos naman namin mag-release ng Philippine spitting cobra ay may pinuntahan naman kami ditong lugar para mag-monitor ng CWR permit holder at para mag-check na din ng kanyang mga ibon kung ito ba ay nadagdagan or nabawasan. Kaya kung mag-aalaga man tayo ng mga hayop, mas maganda nang tayo ay may permit at may papel ang ating mga alaga. Dahil napakasarap nitong mag-alaga kung wala tayong takot at wala tayong nilalabag sa batas. Tulad na lang ng may-ari ng mga ibon na to na si Sir Olen. Katapos naman namin sa pagmumonitor ng CWR permit holder ay dinaanan naman namin itong 2 century old Dao tree. At siguradong naranasan ng punong ito ang World War II. Ito na yata ang pinakamalaking puno na nakita ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng trabaho namin bilang isang WEO, isa lang ang masasabi ko. Pakahirap ng trabaho nila. Pero sobrang nakaka-enjoy dahil napakababait ng nakatrabaho namin dito sa DENR.